Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, nandito po tayo sa bahay ni Tatay Pili. Ayan, dito po ako natulog. Kami po ni May Timang, pero si May Timang, mga alas 3 pa lang nagising. Dahil sumali po siya ng fun run po dito. Pagkatapos po ng fun run is mamimili po siya ng lutuin para dito sa ngayon na pala yung date anniversary po ni Tatay Pili na pang 1 year. Ayan. Tas kababangon lang po natin, pero kanina pa ako nagising pag alis ni May Timang. So ang gagawin naman po natin is tayo, magluluto. Kagabi nang hiwa-hiwa na balat na po ako ng mga sangkap. Tapos meron po tayong naluto, pero ngayon pa po papinalize. Ito po humba. Kulang pa po yan ng mani, kasi lalagyan ng mani. Tapos ayan, kapamalat na po tayo ng patatas at carrots. Yan po yung purpose ng pag-uwi namin dito ni May Timang, kasi tutulong po kami ng pagluto. Na yun naman po ako ang magluluto, pero mamaya merong tutulong sa akin na pinsan ko. Tapos ayan po dito yung mga ibang yan, nakapag na po tayo ng sibuyas at lasuna, kasi yung mino is kabitsi. Tapos ayan, bami. Tapos nakapag na po kami ng lumpia, vegetable lumpia, nandun na po sa ref. Nilagay muna doon sa ref nila, Pransya. Tapos may manok na luluto na apritada na tinimplahan na, pero hindi pa niluto kasi madali lang naman po maluto yung manok. Nandoon din po kila Pransya, dinala doon. Tapos yung oras po ngayon is alas 4:30 ng umaga. Uuwi sana ako sa bahay sa amin kasi maliligo muna. Kaso lang walang maiiwan dito. Baka umatake yung pusa. Kanina nga paglabas ko dito, dyan lumas. CR na po yan. Yung nagulat pa ako kasi yung pusa nandyan sa taas na. Gusto nang pumasok dito. Kasi nakakaamoy na po na may luto na. Siguro si May Timang nandoon na yun sa sa downtown, kasi doon po gaganapin yung fun run sa may Old Capitol ng Tacloban, sa may Magsaysay daw yun. Mga 3 kilometers lang daw po yung tatakbuhan. Sa araw naman po ngayon doon sa Cebu, magpa-fun run din po si Jing at saka si Sansan. Sali sila ng fun run. Naniniktilaok yung mga manok. Dito po kami natulog ni May Timang magkatabi. Sabi ko magkakatabi na naman po kami ni May Timang na maghihilik. Dito po. Ayan yung namin. Diyan po kami natulog ni May Timang. Tas inano ko lang po yung oras, tingnan. Sabi ko mamaya na po ako babangon. So ayan, alas 4:30 na po. Mag-umpisa na po tayong magluto. Yung gagawin ko muna is ng patatas at saka carrots. Hihiwain natin. Dahil yung manok dinala doon sa Tapos bibili pa yun si May Timang ng isda
para gawing escabeche. May prinito naman si may timang na isda kagabi. Ewan ko kung saan po inilagay. Meron po yung prinito. Di ko alam kung saan po nilagay. Baka nandito. Kasi gusto ko kasing umuwi, pumunta muna doon sa bahay. Kunin ko yung bisan ko, kaso lang walang tubig. Wala silang agas. Problemado po yung may nawasa, pero walang agas. Pero kada buwan nagbabayad sila. Pero walang agas nga. Sabi ko, ay nako, pareho pa lang doon sa amin yung problema. Ay, dito pala inilagay. Ayan. Pritong isda na woodless. Pero, nadagdagan pa po yan kasi 3 kilo, 3 piraso, hiniwa-hiwa. Maliit lang. Wala pang nagpupunta dito. Itong bahay na to kasi, yung natutulog dito, yung pinagkatiwalaan po, yung kapatid kong na pangatlo, na papa ni Alrets. Dito po siya natutulog. So, dun sa bahay nila, walang natutulog. Mula nang mamatay si Tatay Pili or inilibing si Tatay Pili, dito na natulog yung kapatid ko. Siya po yung pinaka-caretaker dito. Tapos ayan, malinis yan dito sa labas kasi nila, dinalusan, ginunahan, or pinanguha yung mga yung mga damo. Tapos dyan po si Tatay Pili nakita. Dyan po nakita na patay na. Siguro mga 6 na oras, 4 na oras po bago po laman si Tatay Pili is patay na. Naulanan po siya, tapos nainitan. Dyan po banda, dyan po. Kasi siya lang pong mag-isa dito. Wala po siyang kasama. Dahil ayaw niyang may kasama. Medyo po yun na matanda. Makuti. Sa Waray Makuti. Ay nako. Mabuti lang kahapon malakas yung ulan. Kaya ayan, nakapag-ipon ng tubig. Tapos minsan may awas daw. Tapos ayan, nakapag-ipon sila. Minsan may agas. Pero mas malakas pa yung ihi ng bata. Yan. Wala. Magdamag, wala. Yan lang. Kabukas yan. Wala. Gusto ko man maligo dito, hindi ko magawang maligo dahil walang tubig. Doon naman sa amin, balon. Mag-ano muna ako. Magsasalo. Tet? Ikaw na't nagmamata? Ikaw na't nagmamata dila? Gaano ka? Aw. Sige. Kung kumadi ka makarigo anay ako. Alas 3 pala. Sige. So, si Marites yun. Yung nagluluto ng kakanin na kapatid po ni Tito Logs. Siya lang po yung kung anong okasyon dito. Siya po yung palaging katulong dito. Siya po yung active
Lalong-lalo na pag dumadating si Mama Gina, siya po yung pinaka-aktibo dito na kung ano pong mga gawain. Siya po yung magiging katulong ko magluto. Pero siya yung magluluto kasi aktibo nga. Alalay na lang po tayo. Pero kami marunong magluto. So, ako naman, kaya ako po nandito dahil pinauwi nga ako ni Mama Jean, pinasabay kay May Timang, na yun po yung purpose po na magluto. Dahil hihiya po siya dito mag-utos sa mga dahil yun, basta nahihiya. Sabi ni May Timang, mabuti na lang si Mama Dax pauwiin natin. Kasi nagplaplano po silang magluluto. Magbayad. Tapos kunti lang naman lulutuin. Tapos magbabayad. So pareho lang din na usapan dahil pinamasayan ako ni Mama Jean na umuwi dito para lang din po siyang nagbayad ng ng magluluto. So ako naman, pumayag po akong umuwi. At yun nga, niisip ko na naman si Papa Bits pag umalis ako. Pero, binigyan natin nga si Papa Bits ng chance na makauwi. Mautak po si Papa Bits. Okay lang po sa kanya na umalis ako dahil yun nga. Tapos, mula kahapon, hindi po siya tumawag. Pero nag-chat lang. Meron po siyang sinabi. At saka, sabi niya, chat na lang ako kasi nagagalit ka na, tawag ako ng tawag. Oo nga. Ba't ka tawag ng tawag? Nandito lang naman ako. Wala naman akong pupuntahan kung saan-saan. Alam mo naman kung anong ginagawa ko. So, ayun, hindi po tumawag. Kasi sinabihan ko siya na, pag alis ako, wag ka naman, sige ng tawag. Nakakaabala. Kasi, pag nagtawag ng tawag na hindi mo nasasagot, nagagalit. Pagtingin mo sa cellphone, marami ng chat. Mabuti kong chinat-chat. Kabutihan. Masama. Yun. Kaya sinabi ko, huwag ka nang tawag ng tawag. Dahil, kung baga, nagtratrabaho lang po ako. Hindi po yung pag-uwi ko dito, naglalakwat siya. Hindi po nagbabakasyon na as in nagbabakasyon. Bakasyon ba? Mas natuwa nga ako kasi nakauwi ako dito, kami lang ni May Timang, wala akong kasama. Makakagpahinga na. Wala pa rin. Kasi mayroon tayong kasama. Kasi okay na lang yun din kasi nakauwi din sila, nakapagbakasyon. So sa linggo, uuwi na ako. Uuwi na kami. Aywan ko kung sinong sasama, basta uuwi na po ako sa linggo dahil meron po tayong mga obligasyonis doon. Hindi na kailangan na magtagal po tayo dito. At saka malapit na pong doon. May pangpista sa 8, 9. Sa May 8, tapos 9. Sa 8 disperas. Tapos yun sa 9 na po yung na po. Pinaka-pista. Doon sa Bawo. Patagbaw. Oh my gosh. Gusto ko na kasing maligo. Yung mangyayari po is muna tayo. Habang si Marites, nagbabanlaw. Kasi naglaba po siya kagabi. Sinadya po niyang maglaba kagabi dahil yun nga, tutulong po siya dito. Tika muna guys, buhatin ko lang po yung ito. Lalabas ko lang kasi hihiwa-hiwain natin. Maghihiwa tayo ng carrots para pagka mamaya luto na lang luto.
kasi iuwi ako muna doon sa amin. Maliligo. Tet! Pakyobs it pagkuan. Pakyobs it pag hiwadi nga carrots tas kuan. Tanong muna ako. Para walang masabi. Mabuti yung intindihan sa gawain. May awas ka gandi natin. May awas ka? Gidi diwaray. May agas pala siya doon pero mahina. Mamayan po yan ni Sydney. Ito na lang kabalay makarigo. Matigas yung carrots. Mabuti na lang yung hinihiwa-hiwa yung mga panlamas kaagad para pagluto na lang po yung kulang. So, hindi sila gagawa ngayon ng tinda nila na muron at saka biko, sumanlatik, iraid. At timing, pista naman po sa kabilang barangay. Libor di pala ngayon. May 1. Kaya pala. Ikaw 1 year po ni Tatay Pili ngayon. Nag-umpisa silang magpadasal nung birthday ni Tatay Pili. April 23. Doon po sila nag-umpisang magdasal. Tapos hanggang May 1. Sa saktong ikinamatay ni Tatay Pili. Doon sila nagsimula sa 23 kasi siyam na araw yun pinagdadasalan 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tas 1, May 1. Oh, hello pala, May 1. May 1 na pala ngayon. Tapos kahapon doon sa kapatid ko bahay may inuman. May nagluto kasi may silang kaibigan na close na kaibigan. Birthday po niya kahapon. Doon nagluto sa kapatid ko kay Tutoy. Doon po nagluto pansit. Tapos ako medyo naka-join po ako sa kanila. Pero mga 1 oras lang po yata yun. So buti na lang nagkaroon din po ng yan, pusa na. Kala mo may tao. Pusa pala. He! Les! Kala mo kung tao na nagkakatkat. Madilim pa kasi banda doon. Tapos madamo. Tapos ako lang po dito mag-isa. Yung nagluto po ng pansit, medyo marami. Nakapang-snack po yung mga bata. Lahat ng mga bata doon. Yung mga apo ko nakakapang-snack kapon ng pansit at saka slice bread. Tapos ako walang kain na normal na pagkain na yung uupo ka, yung kain lang na sumit-sumit, yung pasubo-subo lang, nabusog na ako. Tapos dito naman si May Timang kagabi nagluto po siya ng suso. Yun po yung pinakaulam namin. Ayan, ito po. Suso. Ginata po niya. Tapos linagyan po ng sili. Medyo yung pa-oil na kaluto. Pa-oil sa gata. So, yun. Tapos pakbit. It is kabitsi. Nagagamit pan carrots di rin na.
Itis kabit si gagamitan pang carrots diri na. Ulab tugla. Sabagay. Para pansit na la dugangan tan carrots kay kulang. Di ba? Pinag-uusapan yung gagawin. Kasi si Mama Edith sa kasi Francia, mamaya pa yun pupunta. Kasi Mama Edith medyo ano na yung paglakad. Kasi masakit yung tuhod. Usap-usap po kami kagabi. Ako, tas si Mama Gina nag-video call. Kasi nakaano si Mama Gina sa amin, naka-monitor kagabi kung ano yung ginagawa namin. Usap-usap. Tanong sila kung ilan po yung mga edad namin. Si Mama Inday pala is 62 na ngayon. Na sa 62 na edad, si tatay, yun din po yung pagkamatay po niya. Si Mama Inday, yun po yung bunsong kapatid nila tatay, na tatay din ni Mama Gina. Bunsong kapatid. Anim po sila na magkakapatid. Si Mama Inday, nag-isa lang na babae. Tapos siya po yung bunso. So parang sa pamilya namin noon, kami lang po yung babae. Kaya siguro ganito po yung yung kilos ko, parang buwis. Kasi nagisnan ko po sa pamilya namin puro lalaki. Tapos yung trabaho puro kilos lalaki. Kaya ganun. Tapos napasabak tayo, bata pa, napasabak tayo sa gawain sa bukid, yung magtanim ng palay, tanim ng mga duma, yung kamuting kahoy, kamuti, ganun. Yun po yung nakagisnan ko noong kabataan ko. Hindi laro, trabaho. Yung magbayo ng humay para magawang bigas, yun po nakagisnan ko. Dumadayo pa po kami, lalong-lalo na pag anihan, bagong ani, kasi yung palay ginagawang pinipig. Ganun. Di katulad ng mga kabataan ngayon, pagising, tablet, cellphone na. Naka-numero 4, katulad ni Pinsoy, ganun. Ako, pagising ng ganitong araw, mga alas 4 pa lang, nandun na sa palayan. Nag-ano na po ako ng mga maya. Ano ba sa tawag, nagpapalayo, tinatabog sa waray, na may dala-dala po akong santik, ganun, yung tirador, tinitirador ko yung maya, yung ibon na kumakain ng palay. Minsan pag tinitirador ko, para akong buang yaw-yaw ng yaw-yaw, kasi yung dito, yung kamay ko minsan, yun po yung natatamaan ng bato. Masakit kaya. Umiyak ka, mga maya kayo, ba't kayo nagpupunta dyan? Umiyak ako noon, ako lang mag-isa. Para din po akong buwang. Umiyak ako sa gitna ng palayan. Yung may makakita mo, sasabihin, ano kayang nangyayari doon sa bata? Iyak na siya lang mag-isa. Paano, natamaan na po yung ko, yung hinlalaki sa bato ng tirador. Tapos sa time na yan, medyo maliwanag na, mag-alas 5 na, si tatay naman is nagsasanggot, nagkukuha po ng tuba. Yun po yung namin, mananggiti yung tatay ko. Tapos pag alas 6, mag-alas 6 na, napupunta po siya doon sa palayan. Ako, pinapalitan niya po ako, siya yung magbabantay doon. Tapos ako naman uuwi, maglalakad medyo malayo, dahil mag-aasikaso po ako sa sarili, kasi papasok. Tapos maglalakad ng 2 kilometers mula sa bahay hanggang doon sa eskwelahan. Yun po yung nakagisnan ko.
Tapos yung pagluluto-luto na ganito naman ako po sa lulo kong bakla na may karinderya. Dahil pag-graduate ko po ng high school, fourth year high school, may karinderya po siya. Hindi naman po ako nakapasok, hindi naman po ako nakapag-college noon kasi hanggang high school lang po, high school graduate lang po ako guys. Kasi pinag-usapan pa, talo ako sa dalawa kong kapatid na lalaki dahil mga college level po yan. Pinag-usapan pa yung pag-aaral. Ako pag kasi kasagaran or karamihan noon pag naggraduate na ng high school, nagtatrabaho na, nagpupunta ng Maynila sa panahon noon. Pero ako hindi po ako umalis sa bahay lang kasi sabi ng tatay ko, sige magka-college ka, magpa-aral ka, magka-college, pero titigil po yung dalawa mong, hindi naman po ibig sabihin na may bayad yung pag-aaral noon, lang, pero pag college na yun, gagastusan. Sabi ng tatay ko at nanay, magka-college ka pero titigil yung dalawa mong kapatid na mag-aral. So iniisip-isip ko, malaki pa yung nila dahil pa lang, mga elementary tas high school, ganun. Sabi ko, sige, sila muna yung pag-aralin mo. Pero ganun pa rin yung bunso namin, PCRS po yan, nag-aral. Pero pagka-graduate, yun nag-asawa, ganun po. Ako nakapag-asawa naman po ako kasi nakita naman ako ni Papa Beats nyo. Kaya ganun. Kasi si Papa Beats nyo noon, barkada po yan ng ito, ni Mama Inday, kasi nandiyan nga sa may karinderya. Customer po yan si Papa Beats at saka doon po ako nakita. Iwan ko ba't ka nagkagusto si Papa Beats noon na kilos lalaki ako. Pero nakursunadahan pa din po niya ako. Kasi hindi ko yan pinapansin noon. Pero nagsakripisyo po siya. Napansinin ganun. Oh my gosh. Kaya nagkaroon tayo ng Jing Astor. Nagkaroon po tayo ng 7 anak at 12 na apo. Yun po guys. Hindi naman po ako nagsisisi sa nangyari. Nakapag-asawa tayo. Kapag-asawa po ako mga 19 years old. Pero yung pag-aasawa ko parang sapilitan lang din. Sapilitan. Dahil hindi ko pa noon gustong mag-asawa. Itong lulo kong bakla. Yung lulo kong bakla. Linggo yun, nagpaalam po tayo na pupunta sa kaibigan. Punta tayo sa kaibigan, mamamasyal. Inagabihan po ako. Tapos parang, pero malapit lang yun. Nagabihan po ako ng uwi. Pagtingin niya po sa higaan ko, nawala ako. Inanon niya kagat dito sa amin. Nagsabi po siya na wala daw kuno ako. Sumama daw kuno ako, sumama. Kasi nalaman naman po ni lolo kong bakla na meron pong nanliligaw na yun nga si Papa Beats. Si Papa Beats nun nagtatrabaho sa ibang lugar, yung Pakyawang ba. May nakapagsabi, sabi daw, kasi yung kapatid ni Papa Beats noon, classmate ko sa kaibigan, nandun ako sa kanilang bahay, pero si Papa Beats wala. May nakapagsabi na nandun daw kuno ako. Baka parang pinangunahan ba. Yun. Pag uwi ko sa bahay, nalaman ko na inano na pala ako. Renadyo baktas na. Noon sumama daw kuno ko sa laki, pinaghahanap nila ako. Sumama daw kuno ko kay Papa Beats. Na samantala wala namang alam si Papa Beats kung saan ako. So siyempre parang naunahan po ako ng takot kasi ano po yung tatay ko, stricto. Talagang bugbog sarado kapag yung ginawa ko, hindi po ako umuwi.
Doon ako nagtago sa pinsan ni Papa Bits. Tapos pinaghahanap na po ako ng pulis at saka ni Tatandok, yung isa pang kapatid ni tatay. Mas nainis ako doon dahil nagdala sila ng dalawang pulis. Sabi ko, ano, kriminal? Tapos pinuntahan pa nila nun yung yung trinatrabahoan pa ni Papa Bits noon, pinuntahan ng uncle ko, may dalang pulis. Tapos doon sila sa loob daw ng silda nag-usap. Tapos pinapauwi si Papa Bits. So kaya yun, nag-asawa po kami dahil inasikaso po kami ng barangay chairman ng lugar nila Papa Bits. Hinanap nila ako. Sabi ko naman, kung may pira lang po ako, talagang aalis ako, lalayas. Wala man naman akong pira noon, kaya wala akong choice. Pag-asawa na lang po ako kay Papa Bits, kaysa sa maglalakad ka sa buong baryo, sabihin niya, ay ano yan, itinanan na po yan, hindi na po yan virgin. So, yung ganun ba, naunahan pa ako ng hiya at takot. Kaya ayun nangyari. Kapag asawa na po kami. Kasi tawag ko nung kay Papa Bits, Blats. Kasi parang barkada lang, ganun. Interesado naman si Papa Bits sa akin. So ayun, pag-uwi niya sa bahay nila, nandun na ako. Sabi sa inano yung uli ko, anong nangyari, ba't saan ka nagpunta? Yan, ano po guys, kung i-istorya ko lang yung buong istorya, natatawa po kayo. Pero oo, nanliligaw yan si Papa Bits sa akin noon. Hindi ko yan pinapansin. Nagpupumilit, kausapin ko. Yun, nakagat po siya ng aso. Ng lolo ko, kasi may bantay po yung yung pintuan. So dun parang naawa ako. Nakagat po yan ng aso. Tapos ngayon si Papa Bits pasaway. Hanggang dyan lang po muna yung kwento ko about sa amin ni Papa Bits, kasi marami pa tayong ganap sa araw na to. Hiwa tayo ng carrots pa para sa pansit, kasi yung gulay na napili para sa pansit is kulang ng carrots. Kaya ayan. So yan, tapos na tayong maghiwa ng para sa apritada. Yan. Tapos maghihiwa naman tayo ng sibuyas at saka bawang. Ito po yung islicein natin para diretso na luto. Yan. Meron pala ditong meron pala ditong beans na kailangan hiwain. May beans pala. Si may timang, pagkatapos nun mag-fun run is diretso mamimerkado. Maraming inaano si may timang. Marami pong obligasyon. Nawili na po siya sa pagja-jogging, pag-walking. Kahapon pagdating namin dito, hinubad lang po niya yung suot niyang leggings. Ayun, diretso nakapag na po siya, nakapag-walking. Sinasama niya ako, hindi po ako sumama kasi parang umiikot yung ko kahapon dahil magdamag na, hindi nakatulog. Tapos kahapon sinama pa ko ni Mama Inday, nang na-birthday po kami, nang talagang inaantok na po ako. Ay, nahulog. Oh my gosh. So ayan, maghiwa muna tayo habang si Marites magbabanlaw pa. Yan natin siya po yung magluto.
mag-aano lang po ako mag-assist. Kasi tanong naman yan, tikman mo Mama Dax, okay na. Okay na. Si Marites din, marami po din yan, trabaho. Tapos yun guys, yung asawa po ni Marites, kasi may sakit na diabetes. Tapos, pagtingin ko kahapon, parang naawa po ako kasi, na po, payat na sumagi kagad si Papa Bit sa aking isip. Tapos hindi po siya nakakalakad ng normal kasi yung paa niya nasugatan, tapos namamaga. Mula kahapon hindi pa yan ko nakakita sa akin na nandito po ako, kasi po yan, close po sila ni Papa Bits. Sabi ko kung nakasama si Papa Bits, nag-iiyakan na yan sila ngayon, as in close, barkada. Tapos pareho po sila ng kondisyon. Yun nga, nasugat po yung paa niya. Yun po yung inaalala ko kasi sa mother side po ni Marites, yung lula niya, may diabetes noon. Nakaapak lang po ng bumbilya ng series, nakaapak lang. Tapos yun, namaga. Kunti lang na sugat, namaga. Tapos hindi na makalakad, as in namaga. Tapos dinala na po sa ospital. Yun, dinesisyonan na po, napuputulin. So pagkaputol yung binti na isa ng lola ni Marites, okay, pero namamagala siyang makintab sa mamaga. Pagputol po guys, ay nako, na pala, excuse po sa mga kumakain, marami na palang uod, ganun. Excuse me po, iwan ko kung hindi maano yung basta ganun. So yun din po yung sumagi sa isip ko sa pagkakita ng paa ng asawa ni Marites. Kaya ayun, medyo nakaramdam po ako ng awa. Tapos maskulado po yan yung dati, pero ngayon ko parang pareho noon ni Papa Bits na pumayat po siya. Tapos matigas din po kasi yung ulo. Yun, sabi ko hindi pa ako magpapakita sa kanya, nandun lang sa loob. Wala nang dumating po ako kahapon, kalawang bisis ko po siya sinilip. Hindi ko kayang magpakita guys, hindi ko kaya. Pag tunintuhan ko yan si Papa Bits, aywan ko sa kanya kung ano po yung mararamdaman niya. Sila siya pala doon natulog sa kapatid ko, doon tumabi kay Bus Angel nila na anak ni Totoy, sa kapatid ko, yung pamangkin ko. Tapos si Paul naman at saka si Pinsoy, doon din sila natulog. Kasi yung bahay nila Paul dito sa Manlurip, hindi na sila pwede doon matulog dahil ibinibinta na po ng magulang ni Paul. Meron na pong nakalagay na for sale. Kaya hindi sila pwede doon matulog. So nangyari, nandyan sila kaila Totoy, yung kapatid ko natulog. Si Cresley naman is doon kila Mama Pix. Tapos si Duday naman talagang hindi yan humihiwalay kay Mama Rosan. Sabi nga niya sa akin, sasama daw siya. Sabi ko, magpaalam ka sa mama mo. Pumayag. Sabi niya, wag na lang. Sabi ko, wag Duday, baka tayo kasuhan ng kidnapping. Sinabayan ko naman si Ronald, gustong sumama si Duday. Sabi niya, pagpaalam mo sa mama kung pumayag. Kasi minsan hindi yan papayag kaya hindi pumapayag si Mayang, mama ni Duday, kasi malayo. Hindi daw niya na pupuntahan. Okay lang po doon yan kay Rosan dahil malapit lang. Dahil yung mama ni Duday is busy din. May kunting negosyo, nagluluto po siya, nagalo-halo. Kasi yung kinuha tas may klase. Kasi yung kinuha ni Mayang, yung mama ni Duday is HRM. Tapos nag-OJT na siya po siya. Tapos yung nalalaman niya sa pag-aaral, ina-apply na po niya dito sa labas. Ginagawa niya po niya. Kunti po siyang negosyo, yung nagbabantay po, yung kapatid ni Mayang, na mama ni Duday. So yun, habang nag-aaral po siya, meron po siyang kunting business. Alam ko naman na
Kasi alam ko naman na si Duday, yun po yung inspirasyon ng mama niya, si Duday. Pareho naman po sila ni Ronald. Inspirasyon po nila si Duday. Balik na tayo sa likod, guys. Ayan, nakaligo na po tayo. At saka marami na po kami dito na magluluto. Marami na po akong katulong. So, ayan. Freeze na po tayo, guys. Nandito si Aping pala. Yan po yung expert magluto. Ngayon lang siya nagpunta, guys. Nandun lang po siya sa mansion niya. Nagpreprito po ng manok. Jesus! Ay, may tapakakuan template ko. Yan. Yan po yung isa naming kasama mag ang ingay. Asukar, waray! Jesus, iniway karo. Wala ka nga pumunti. Asukar, day. Ay, timang wala pa. Yung namin. Yung pinansir namin, wala pa. Kasi galing Panran, may merkado po siya. Yung manluluto nandito na. Si may timang na lang po yung hinihintay namin. Kasi kulang pa po kami ng mga ingredients. Tapos ngayon, walang asukal dito dahil magkakapit po tayo na walang asukal. Para madayat din po tayo kasi sabi, ito daw gamitin. Yung lang na coffee. May mapasoda nga tubig. Ayan po yung lumpia natin. Dinagdagan po kasi kahapon ito, kunti lang. Kasi ito na po yung nalutong ulam. Bising-busy po kami. Itong manok. Ano po to? Curry, chicken curry. Tapos, bangki. Tapos mag-i-ish cabbage. Yay, ayaw! Kunito, madadasok. Diba, ito na akong 3 kilo. Maging kwan. Yan, mainit na po na mainit dito. Lalong-lalo na pag magtanghali. Tanghali at hapon. Madadasok. At ayan na si May Timang. Dumating na po. Bumili po siya ng soft drink. So, ayan po guys. Mag-i-end na ako ng vlog ko. Thank you for watching po. Kasi nabibisi na po kami. And, bye-bye po. God bless us all.